Magandang araw na ito ang latest update natin hinggil nga sa bagyong si Ada. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy ngang kumikilos papalapit ng kalupaan ng ating bansa ang bagyong si Ada. At kanina alas 4 ng hapon, ang sentro nito ay tinatayang nasa layong 545 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng bagyong si Ada ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso aabot naman hanggang 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Bagamat nasa dagat pa rin yung tinatayang sentro, mapapansin po natin yung mga kaulapan ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao area. Samantala ang amihan or northeast monsoon nakakapekto pa rin sa nakararaming bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Ngayon tingnan natin ano nga ba inaasahang pagkilos ng bagyong si Ada sa loob ng 3 hanggang 5 araw. So kanina alas 2 ng hapon ito yung tinatayang lokasyon ng bagyong si Ada at bukas ng hapon inaasahan po natin nasa layong 430 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Samantala sa darating naman na Biyernes ng hapon, inaasahan natin nasa 200 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Sa darating naman na Sabado ng hapon, ay nasa layong 130 kilometers silangan ng Biracatan, Duanes. Sa darating na Linggo, 375 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. At sa darating naman na Lunes, 525 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. So kung mapapansin po natin, sa ating pinaka-latest forecast track, sa loob ng 5 araw ay manatili ito sa loob ng ating area of responsibility. Kung titingnan natin yung center track, base dito ay hindi po natin inaasahang magla-landfall. However, titingnan naman natin yung area of probability. Ang area of probability po, nagpapakita ng mga lugar na posibleng maging aktual ng pagkilos ng bagyo throughout the forecast period. So, hindi natin nirurule out yung possibility na posible palang mag-landfall dito sa may bandang Eastern Visayas or dito sa may bandang Bicol region, no? So dapat maging handa po yung mga kababayan natin dito nga sa Eastern Visayas at maging sa Bicol region sa senaryo ng posibleng pag-landfall. Bagamat yung closest approach, inaasahan natin sa dating na Sabado yung pinaka malapit sa landmass dito nga sa Biracatan, Duanes. So ito yung inaasahan pagkilos at dahil po dito, no, hanggat maaari huwag nang pumalawat yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may malit na sakyang pandagat dito po sa mga karagatan sa silangang bahagi ng Visayas, ng northeastern part ng Mindanao at ng Bicol region. Dahil nga inaasahan natin yung paglapit ng bagyong si Ada, dagdag pa dyan yung amihan, ay magdudulot nga ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito po sa silangang bahagi, sa mga karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa. So ito po yung forecast track. Tingnan naman natin ano yung mga lugar na may wind signal. Dahil po sa may kalayuan pa yung sentro, sa ngayon nananatili pa rin nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito nga sa Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ngayon maaaring magtaka yung mga kababayan natin dyan, bakit po nakataas ang wind signal kung wala pa silang gaanong nararamdaman? Ang mga wind signal po ay babala patungkol sa posibleng lakas ng hangin na maranasan given a certain lead time or may palugit tayong oras. Kapag may signal number 1 po tayo, ibig sabihin niyan yung lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour ay posibleng maranasan sa mga lugar na naka-highlight ng blue in 36 hours or less. So, maaaring hanggang bukas ay hindi pa ganong ramdam yung hangin na dala ng bagyo. We're talking about wind intensity or yung lakas ng hangin na mararanasan kapag ang pinag-uusapan po natin ay wind signal. Ngayon, dahil sa pinakita nating forecast track na inaasahan nga nating kikilos ng malapit sa coastal areas sa silangang bahagi ng Visayas and then the Bicol region sa mga susunod na araw, posible pa pong madagdagan ng mga lugar na may wind signal at magkaroon pa tayo ng mas mataas na wind signal. Kanina, ipinakita po natin na posibleng umabot ng tropical storm intensity yung bagyo sa patuloy na paglapit nito sa kalupaan ng ating bansa. So, ibig sabihin po niyan, posible pa lang umabot pa ng wind signal number 2 ang itataas natin sa ilang bahagi nga ng Visayas, ng Bicol region, and possibly northeastern part of Mindanao sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. So, sa ngayon po, wind signal number 1 pa lamang po yung nakataas, no? Talking about yung lakas ng hangin over these areas. Ngayon, ano naman yung inaasahan po natin na hangin na dulot naman ng amihan? Hindi po lingid sa kalaman lahat, bukod po sa bagyo, umiira lang amihan or yung
northeast monsoon. Kaya't ngayong araw, inaasahan po natin yung paminsan-minsang pagbugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Abra, northern and eastern mainland Cagayan, sa eastern part ng Isabela, eastern portion ng Bulacan, sa lalawigan ng Aurora, sa nakararaming bahagi ng Quezon, sa Camarines Provinces, Norte at Sur, Catanduanes at Sorsogon. Samantala bukas naman, pagbugso ng hangin, inaasahan pa rin natin Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, northern and eastern portion of mainland Cagayan, eastern Isabela, Aurora, nakararaming bahagi ng Calabarzon, Lubang Island, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Cuya Island, Bicol Region at sa Central Visayas. Sa darating naman na Biyernes, mga pagbugso ng hangin, dadala ng amihan sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, northern eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Aurora. Pagbugso ng hangin sa nakararaming bahagi din ng Calabarzon, Oriental Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, dito sa Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at nakararaming bahagi ng Caraga. So kapag meron po tayong umiiral na amihan, yung mga pagbugso ng hangin pwedeng magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito po sa mga lugar na walang wind signal sa mga oras na ito. Ngayon, pinag-usapan po natin yung lakas ng hangin. Pag-usapan naman po natin kung ano yung inaasahang pag-ulan dahil nga sa paparating na bagyong si Ada. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, ang pag-ulan na mula 50 to 100 millimeters, inaasahan po natin sa Eastern Samar, Dinagat Island at sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ito po yung lugar na naka-highlight ng yelo. Bukas naman ng hapon hanggang sa darating na Biyernes ng hapon, asahan natin may mas malalakas ang pag-ulan, Northern at saka Eastern Samar, posibleng umabot ng hanggang 200 millimeters. Samantala yung naka-highlight ng yelo, 50 to 100 millimeters of rain, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Alam naman din po natin na may activity ng mayon dito sa may bandang Legazpi area, kaya dapat maging alerto din yung mga kababayan natin sa mga posibleng pag-ulan at kung ano yung magiging epekto nito in terms of sa volcanic activity na nagaganap sa mga oras na ito. So darating naman na Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, mapapansin natin mas dumami na po yung mga lugar ng mas maraming pag-ulan, posibleng 100 to 200 millimeters of rain, Northern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur at Catanduanes. Samantala 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Masbate at Camarines Norte. Ang mga pag-ulan po nating inaasahan, posibleng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga mababang lugar, pagtaas sa mga level ng tubig sa mga ilog na pwede rin magdulot ng pagbaha sa mga komunidad sa paligid ng ilog, at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, lalong-lalo kung nakikita po natin na in the next 3 days ay mabababad sa pag-ulan ang kanilang lugar. Kaya dapat antabayanan rin po yung weather advisory patungkol naman sa ulan na inaasahan natin dala nga ng mga weather system na inaasahan natin makakapekto sa ating bansa in the next 3 to 5 days. Tingnan naman natin yung magiging lagay ng pag-alo ng mga karagatan. Bagamat wala po tayong gale warning dahil nga sa paparating na bagyong Ada at yung umiral na amihan sa Luzon, inaasahan po natin magiging katamtaman hanggang sa maalo ng mga karagatan dito nga sa Hilaga at sa silangang bahagi ng ating bansa. At ulitin ko yung nabanggit natin kanina, hanggat maaari, wag nang pumalaot muna yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat dito nga sa mga karagatan sa silangang bahagi ng Visayas ng Mindanao. Dahil nga po sa paparating na bagyo. At hindi rin natin isinasantabi yung posibilidad na posible tayong magtaas ng gale warning bukas. Initially dito nga sa mga karagatan sa silangang bahagi ng Visayas, northeastern part ng Mindanao and possibly the southern part of the Bicol region. So dahil sa paparating na bagyo, ano nga ba yung mga dapat nating gawin? Paalala po, makinig ng balita at mag-monitor sa ngayon ng 6-hourly updates ng pag-asa patungkol sa bagyong si Ada. Ngayon, kung magiging mas malapit na yung bagyo sa ating bansa, in less than 24 hours, kung less than 100 kilometers na lang ang layo sa landmass ng ating bansa, posibleng maging mas madalas pa, maging 3-hourly po ang updating natin ng Tropical Cyclone Bulletin. Pangalawang paalala, magkaroon ng community family plan. Family plan, kung sa tingin nyo po yung lugar nyo hindi babain pero maapektuhan kayo ng mga ulan at lakas ng hangin, siguraduhin po yung supplies nyo ay sapat for the next 3 to 5 days. At kung ang inyong mga bahay naman po ay gawa sa mga light material, supportahan nyo po, lagyan nyo po ng mga support para hindi tangayin, masira ng malalakas na hangin. Yung community plan naman po, patuloy na kayong makipag-ugnayan sa inyong local government, local disaster risk reduction managing officers
para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Maganda ng emergency kit, gamot. At kung ang inyo pong lugar ay nando sa mga identified as flash floods and landslide prone, lumikas po sa itinakdang mga evacuation center. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon po sa inyong lahat.